maghain ng impeachment. Putya, tindi ha. Ang tindi talaga ni Larry Gadon, no? O ipapa-impeach lahat, pinapa-impeach nito ni Gadon eh. O ba't kaya yung amo niya hindi niya ipa-impeach? Sige, play. Dante, ano itong pinaplano ni Secretary Gadon na paghahain ng impeachment complaint laban sa Supreme Court Justices? Magandang tanghali, aga. Sinabi nga ni Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Secretary Larry Gadon, na bias daw ang mga maestrado ng Korte Suprema, partikular na yung mga pumirma sa panibago nitong conviction o hatol na siya ay guilty sa gross misconduct. Ayon kay Gadon, sinaklawan ng SC Justices ang kapangyarihan ng Kongreso na siyang may jurisdiksyon sa kaso ni dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno na pinagmulan ng conviction ni Gadon. Hindi niya pwedeng desisyonan ng korte ang kaso dahil hindi naman nakahain sa kanila kundi sa House of Representatives. Paniwala nito, pinupolitika siya ng Korte Suprema dahil matapos siyang maglabas. Hindi ka naman abogado eh. Hindi ka naman abogado, nagkukomento ka na ganyan. Pag-komento ka ng ganyan kung abogado ka. Pero karapatan mo yan. Kasi feeling mo na-offend ka. Di tama yan. Pa-impeach mo lahat para masaya. Ng pahayag na hindi niya mananalo si Vice President Sara Duterte sa 2020. Jay Guevara, baka haka-haka mo lang yan ha. Baka haka-haka mo lang yung sinasabi mo na dapat walang kapangyarihan ng Korte Suprema. Kasi kaya nga tinawag yan na Korte Suprema. Sila ang pinakamataas na korte sa buong Pilipinas. So, alam nga naman mas matalino ka pa kaysa sa mga yan. Kasi kung mas matalino ka kaysa sa Korte Suprema, edi sana hindi ka na disbar. Magpaparally daw si Banat Bay. Resign Gadon Movement. Saan ba natin gaganapin yan? Sa Liwasang Bonifacio? Sige nga, mag-organize ka. Resign Gadon Movement. Malay mo naman, marinig tayo, di ba? Diyos ko po. Sabi nga ni Jay Guevara, sabi ko na nga ba, ididikit na naman yan sa Duterte. Diyos ko po. Sige, paano didikit sa Duterte to? Pakinggan nga natin, baka meron tayong ma-miss out. 28 elections ay kaagad naman na inilabas ng Korte Suprema ang kanilang desisyon. Unang pagkakamali, sinabi nila na ako raw ay nagsinungaling doon sa complaint ko, sa impeachment complaint, doon sa kay Attorney Lourdes Sereno, doon sa Congress. Who is the Supreme Court to rule on that matter? Yung complaint naka-file sa House of Representatives. Ang tanging may jurisdiction to rule on any matter or allegation. Nakakahaka mo lang yan kasi kung di ka naman abogado, hindi ka authorized na magbigay ng mga legal opinions because you're not part of the legal body anymore. Saan? Sa Uptown Mall para maipit sila. Banat Bay, pumunta tayo dyan tas gibain natin yung pintuan na yan. Bubundulin ko yan hanggang magiba yung punyetang pintuan nila na masira na talaga, hindi na magbukas yan. Ayan sabi nga nito ni who is the Supreme Court? Pucha, gumaganon pa siya. Hindi ka na member ng ka na, tinanggal ka na, sir. Wala na. Hindi ka na abogado. So huwag ka na magsalita para kang abogado. Talo ka pa ni Libayan, at si Libayan abogado pa kahit paano. On the impeachment complaint against Sereno ay ang House of Representatives. Batay naman sa pahayag ng tagapagsalita ng Supreme Court, noong May 21 pa nila nilabas ang desisyon. Dagdag pa ni Gadon, kung talagang nagsinungaling siya sa kanyang impeachment case laban kay dating CJ Sereno, dapat ibalik nila ito sa pwesto. Binigyang diin pa nito, nilabag ng Korte Suprema ang kanyang karapatan sa due process dahil pero hindi naman... Pag kayo may due process, pag kayo gusto nyo may due process, pag yung iba walang due process, tahimik kayo. Wow. Ang lupit Yung grupo nyo, yung unang-unang
unang-unang walang due process, tapos putya, pagka sa inyo gusto nyo due process, magbigay muna kayo ng due process sa ibang mga pinipersecute nyo, political persecute nyo. So pagka sa inyo gusto nyo gumana ng maayos yung batas, pag sa ibang mga tao, pagka hindi nyo kapartido, putya, kahit wala sa batas, ginagawa nyo. Talaga doon, ha? Alam ka naman, mas matalino ka pa dito kay Leonin. Mas matalino ka pa dito kay Chief Justice, ewan. Normal na abogado ka lang naman. Diba? Sabi nga ni Banat Bay, pag magpapaletsyon ako pag sinibak ni Marcos yan. Sige, kausapin natin si Presidente Marcos. Presidente Marcos, tanggalin mo na to si Gadon. Pabayaan mo na to si Gadon na maging private person na lang. Pabayaan mo na siya magnego-negosyo. Total bilyonaryo naman yan. Hindi na yan kailangan ng sweldo ng taong bayan. Man daw siya binigyan ng pagkakataong sumagot dahil wala siyang natanggap na anumang notice. Batay sa hatol ng korte, ay guilty si Gadon sa gross misconduct dahil sa perjury o pagsisinungaling at mga akusasyon na... Sinungaling ka pala eh. Wala ka pala eh. Sinungaling ka eh. Huwag ka kasi nagsisinungaling. Huwag ka nagsisinungaling, Gadon, ha? Sa susunod, huwag ka sinungaling. Para hindi ka nasasabihan na sinungaling. Kaya lahat ng mga pinagsasabi mo dyan, puros kasinungalingan dahil sinungaling ka, sabi ng Supreme Court. Sabi ng mga to, ako magpapalitsyon. Sabi nito, magpapalitsyon daw siya. Sino pa yung magpapalitsyon? Sino pa yung nandirito? Sino pa yung nagsabi magpapalitsyon siya? Ang daming gusto magpalitsyon dito, ha? Di nga kayo nagpapakulay, magpapalitsyon pa kayo, ha? Patay lamang sa hearsay. Ayon pa sa Supreme Court ay pinagbumulta din nila ng 150,000 pesos si Gadon at hindi na rin siya maaaring bigyan ng judicial clemency. Hindi na pinatawan ng disbarment ang opisyal dahil una na siyang inalis sa pwesto o sa pagiging abogado ng Korte Suprema. Yaman ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Palakpakan si Gadon. Daldal mo kasi. Kung hindi ka masyadong madaldal, di sana hindi ka na napapansin.